Okay, good day everyone sa mga nanonood nito ng umaga, good morning. Sa mga nanonood ng tanghali, good afternoon. At yung nanonood nito ng gabi is good evening. So this video I uploaded, you can watch this anytime, anywhere para sa mga estudyante ko ng grade 11, EPAS, Electronic Products Assembly and Servicing NC2 class. Ang section nyo is according to grade 11 coordinator is Plato. So sa video na to, bibigyan ko kayo ng overview or background kung ano tong learning activity sheet na alam kong na-receive nyo na. Dahil kahapon, naibigay na to sa mga official drop area natin at nakita ko na rin yung mga uploaded pictures na na-receive nyo na itong module with the activity sheet natin sa EPAS. So, welcome to our distance learning class. This is our first day in uh, distance learning. So, dito guys, mga aking mga mahal na estudyante sa EPAS grade 11, ang gagamitin nating mode para kayo ay matuto, ang gagamitin ko para ma-deliver itong lesson natin is itong module with activity sheets. So, yan yung pinaka-primary. Yan yung pinaka-importante sa lahat yung activity sheet na yan. So, ngayon, ibibigay ko sa inyo yung background information about this activity sheet. Kasi ito yung pinaka-importante. So, ito activity sheets na to at saka itong module, ang nilalaman nito, nandito na lahat ng mga background information, content, mga tools and materials, mga activities na gagawin nyo. Ayan, nandyan na lahat ng mga buong detalye. Ngayon, ito kailangan nyo itong ma-accomplish. At pag natapos ninyo itong activity na to, the same din kung sino yung kumuha, kung yung kumuha nito is yung parents nyo, guardian, or kapatid, siya rin yung magsasolid dun sa official drop area. Ngayon, another tool na gagamitin natin dito is itong Facebook. Okay, so nag-create tayo ng GC. Then, na-invite ko na rin yung iba dito sa ating Google Classroom. So, I hope na yung mga hindi pa naka-join, anyway, this is very flexible. Pwede nyong panoorin anytime, anywhere, basta may internet lang kayo. Pero, for enhancement na lang, importante, meron tayo nitong hard copy ng activity sheet, itong mga video, para mas mapaganda at maintindihan pa yung nilalaman ng ating mga lesson. Hindi lang ito, kundi yung cellphone din na ginagamit natin. So, natawagan ko na rin kayong halos lahat. Nakausap ko kayo kung ano yung mga issues and concern. Ngayon, dito sa video na to, mas masasagot ko pa yung mga pinagsama-sama yung mga katanungan. Okay? So, umpisan natin. So, ang laman niyan sa first page is yung name of learner. May mga nagtanong sa akin kung ano yung kung lalagyan ba ng pangalan. Syempre, dito, kaya nga merong name of learner, dyan yung susulat. May mga nag-PM din sa akin sa FB, Messenger, ano ang section. So, nakipag-coordinate ako sa grade 11 coordinator. Ang sabi niya is, ang section nyo is Plato. Then, sulat nyo yung date. So, yung date, yung first day natin up to Saturday na lang. So, 4 days tayo. So, ayun. So, mag-start tayo sa Lesson 8, Assembling Electronic Products or AEP. So, ang content na itong unang module no, is proper soldering technique based sa core competency ng curriculum guide. So, nandito yung curriculum guide encode. Okay? So, yung mga learning competency, for example, itong LO3, learning outcome number 3, mount and solder electronic components. Yan. Number 4, perform electronic products assembly.
and LO5, test and inspect, assemble electronic products. Yan, nandiyan yung code. Makikita nyo ito, matatagpuan to sa curriculum guide 2016 ng EPAS. Or for more details, ito, kung gusto nyo namang mapanood ito via YouTube, i-provide ko yung tiny URL dito. Just type this link nasa mga activity sheets nyo. Ito, i-type nyo lang sa URL, then mapapanood nyo yung video. Available yung video nito from lesson 1 to lesson 16. So, pero itong link na to, dito lang sa lesson 8. Okay, so makikita nyo na lahat dyan. So ito, Core try natin. competencies. Lesson 8, Assembling Electronic Products, AEP. Content. OHS policies Ayan, and dito yung procedures. mga example. Hazard and risk assessment mechanisms. Use of protective equipment and clothing. Filipino Electronics Code, BEC. Makikita nyo yung content Materials, dito. tools, and So, equipment uses and kahit na nakahiga specifications. lang kayo, gusto nyo lang Content mapakinggan standard. yung The content ng learners lesson natin. demonstrate an understanding of concepts Ito, and i-play nyo lang via underlying YouTube. principles in assembling electronic products based on task requirement and acceptable procedures and standards. Performance standard. Ayun. So yan yung sample. Dito, kahit nakahiga lang kayo, kung hindi nyo binabasa, gusto nyo lang mapakinggan yung content ng lesson 8, i-play nyo lang to. O habang natutulog kayo, nakahiga kayo dyan, i-play nyo lang yung smartphone nyo kung connected kayo sa internet. Then, mapapakinggan nyo na to. May nagsasalita rin habang may text. Pwede nyong panoorin, binabasa habang pinapakinggan at the same time. The learner shall be able to assemble electronic products based preparing the assembly workplace. Electronic products, AEP. So, ito yung sa lesson natin. Lesson Soldering principles. The 4 key principles to producing a good joint. Soldering technology. Reflow soldering. Wave soldering. Hand soldering. Row HS and lead-free soldering. Non-solder connections. Terminal block. Cleaning. Repair and rework. Safety. Mounting of components. So, nandyan, ipinrovide ko na yung link sa inyo. At para masundan nyo to, makikita nyo dito sa right side, nandito na lahat yung lesson 1 to 16. Yan. Ito yung buo. Meron yung buo. So, almost 3 hours siya. Buo. Pero kung gusto nyo by part lang, per lesson, okay, so iselect nyo lang yung mga specific kung anong lesson yung gusto nyo. Pero kung gusto nyo nang mula umpisa, kaya lang masyadong matagal, 3 hours, nandyan din. So, nandyan yung buong nilalaman, or kung gusto nyo naman, nagustuhan nyo yung video, i-like nyo at mag-subscribe na rin kayo dun sa Lionheart channel para madagdagan naman yung 53 subscriber ko. So, lahat tayo ay encouraged to create our own YouTube channel. I know you have a potential. Pag yung mga activities nyo, mga video nyo, ina-upload nyo later, kung mga 1,000 subscriber at 40,000 views, di sasweldohan din kayo ni YouTube. So, yung mga output nyo, I encourage you to upload here in YouTube. Then, share to your friends, classmates, at sa lahat ng mga kakilala nyo. Ayun. So, paki-like na rin tong video na to kung magustuhan nyo. Ayan. So, tuloy natin. Click nyo lang yung link na yan. Then, dito, sa second page, nandito yung background information. So, lahat ng mga detalye na kailangan nyo malaman about sa soldering, nandito na. Binigay ko na lahat dyan. All you have to do is to read and understand. Okay, so ayan. And of course, nandito rin yung occupational health and safety na lagi nyong tatandaan na lagi kayong mag-iingat.
yung mga PPE, mga pag-iingat, paghuhugas ng kamay para hindi kayo maaksidente o makaiwas disgrasya. Ayan, nandito na lahat ng mga kakailanganin nyo. Basahin nyo maigi, isa isip at isa puso at isa gawa. Ito, since soldering tong lesson natin, lagi kayong magsuot ng mask, tsaka goggles, safety goggles or shades na clear. Ayan. Mag-work kayo sa ventilated kasi mahirap na masinghot yan, baka magkasakit kayo. At laging mag-ingat sa paggamit ng mga tools dahil ito ay nakakapaso or nakakasunog pag hindi nag-ingat. Then, laging pagkatapos mag-perform, laging maghugas ng kamay at huwag kalilimutang magsabon. Sabon kayong maigi at banglawan maigi yung mga kamay nyo. Or kung gusto nyo pang mapanood yung mga health and safety and sanitation, may pinrovide din akong link dito. Type nyo lang din sa URL para mapanood ninyo. So naglagay ako dito sa activity sheet nyo ng warning para malaki yung warning. Napaka-importante nitong warning ko na to sa inyo na huwag kayong mag-perform ng mga activities nang nag-iisa kayo. Mahirap na, baka mamaya may mga aksidente or may ilayo ng Diyos na may hindi magandang mangyari sa inyo. Walang makakakita. So napaka-importante na meron kayong kasama lagi. Kung wala yung mga parents or guardian nyo, nandyan man lang yung uncle nyo or nakakatandang kapatid na siyang kasama ninyo. Huwag niyong kalilimutan yun. Then, tools and materials. Ito yung mga tools and materials na mga kakailanganin natin sa lesson na to. Especially itong soldering iron. Ito yung pinaka-importante dito na meron ka. Ayan. Rosin, flux. O walang sponge na pagpupunasan. Yung rag na lang, mga basahan nyo dyan na hindi na ginagamit. And the soldering pump. Ito kahit next time na to, hindi pa ngayon. Crocodile clips. Itong lid. Ayan, yung gagamitin natin sa pagdidikit. Pero during the meeting, nung orientation ng kasama ng mga parents nyo, tinanong ko ang mga magulang nyo kung sino na yung may mga soldering iron. So, out of 16, dalawa lang yung nagtaas ng kamay. And I hope na yung iba nakabili na, pero kung hindi pa rin nakabili hanggang ngayon, tutulungan ko rin kayong maging resourceful. Binigyan ko kayo dito sa activity sheet nyo ng alternative tool. Kung sakaling wala man kayong soldering iron, pwede nyong gayahin itong mga nakalagay dito. Like for example, itong pako na to na may steel bar, idugtong mo lang para hindi ka mapaso. Then, syempre, kailangan mo dyan ng kandila or lampra para pagpainitan itong pako para makapag-solder ka. Or, habang kung ikaw ay mahilig magluto at nagluluto ka dyan, may baga o shilling o ano pa man yan, pwede mo nang ipainit doon at the same time. So, habang nagluluto ka, pinababantayan sa'yo yung niluluto, kanin man yan or ulam, o di, habang ginagawa mo yan, pwede mo pine-perform at the same time yung activity mo. Pero always observe safety precautions. Lagi kang maglagay ng timba na may tubig dyan sa tabi mo or timba na may mga buhangin. Mahirap na, baka mamaya makasunog. So, lagi kayong mag-iingat. At another example na pwede nating magamit na alternative tool for soldering, itong katulad ng metal na to, na maliit lang. Kung meron kayong pliers dyan, long nose or vice grip, pwede nyong gamitin yan. Tulad nito. Another thing is yung alambre. Tulad nito. Alambre. Alam ko, madaling hanapin to. Diyan lang sa mga paligid or kahit maliit lang na alambre. So, i-design nyo lang na parang ganito. Gamit yung kandila or kung ano yung available sa inyo dyan na hindi kayong mahirapan na provide. So, gayaan nyo lang ito. So, i-perform nyo pa rin yung activity nyo kahit wala kayong gamit. So, matuto tayong maging resourceful na kung ano yung meron, para-paraan. Basta hindi nakakamatay o nakaka-aksidente, gawin natin. Basta ang importante,
magawa natin yung lesson natin ng maayos. So sa ngayon, ang tinitignan ko lang naman dito yung paano nyo isosolder yung mga sirang electronic component. Ang purpose kasi natin dito para ma-establish yung pulso nyo. Yung pulso nyo masanay dun sa gagawing pagsosolder. Ayan. So ito pa yung mga ibang pictures na pwede natin gamitin na makikita natin sa ating mga bahay-bahay kung sakali. Ayan. Diyan na lahat ng mga detalye. Another is the alternative for soldering pump. Itong syringe, tanggalin nyo lang yung injection at ilagay sa proper storage or yung sa proper disposal, I should say. Baka mamaya maka-aksidente pa. So ilagay nyo sa proper waste disposal yung injection kung meron. So kung meron nang nagamit nito, mabuti, hugasan nyo lang. Then patuyuin, then gamit kayo ng spring. Ilagay nyo sa loob ng barrel. Kung gusto, ito naman, optional lang. Kung gusto nyo mapaganda yung desoldering pump nyo, lagyan nyo ng casing. Pero optional lang yan. Kung gusto nyo lang mapaganda yung design. So, ayan. So, pag nailagay mo na yung spring, ready to use na. Ngayon, kung gusto mong mapanood yung video, yan, eto, pwede mong i-visit tong link na to sa YouTube. Ito, i-type mo lang sa URL. Makikita mo na. So, medyo i-forward natin. Kasi provided na yung link, mapapanood nyo na to anytime, anywhere, basta may internet connection lang kayo. Ayan. So, ayun yung sample video ng desoldering na alternative tool na pwedeng gamitin. So, para-paraan na lang. So, kung wala man ang mga nabanggit dito na naiisip nyo na pwede pang maging paraan, basta importante hindi kayo ma-aksidente o masasaktan, gawin nyo. With the guidance of your parents, guardian, or yung nakakatandang kapatid nyo kasi sila yung mas nakakaalam kung okay lang ba yan or hindi yan makakabuti. Then sa soldering stand, pwede na kayong gumamit ng mga nagamit na lata na hindi nakakasugat yung paligid. Make it sure lagi yung safety. Yan ang huwag niyong kalilimutan. Then dito naman next is yung mga procedure. Okay. Ito na yung mga instruction mula sa pagpre-prepare ng soldering iron na kailangan painitin muna. Ayan. Kasi mahirap na mag-solder na hilaw yung init. Ayan. So kung wala kayong soldering iron, ayun, habang nagluluto si nanay o tatay o kayo, pwede nyo na rin gamitin yung alternative tool na pinakita ko sa inyo kanina. So, ayun, kung wala kayong sponge, gamit na lang kayo ng basahan. So, nandito yung paano mag-warm up, mag-test ng soldering iron, kung kaya nang lusawin yung lead. Ayan, nandito na lahat ng mga detalye. Then, pag na-prepare mo na yung soldering iron, nandiyan na yung making a solder joint. Nandito rin yung mga instruction and procedures. So, basahin nyo yan. Then, I provided naman yung picture dito sa right side. For example, ito, yung soldering iron tip. Okay, so, ayan. Ito, ilulusaw mo dyan yung lead. So, makikita mo yung step kung papaano yung proper positioning, kung saan mo ipoposition yung soldering tip, tsaka yung isosolder mo, yung lead. So, ayan, nandiyan yung mga example. Example, plated hole or wire. Ayan.
kung paano mag-apply ng solder. Diyan din, makikita mo, provided na yung mga picture. So, dito pa lang sa picture na to, makikita mo na yung good shape. So, para siyang bundok. So, yan yung good solder. So, yan, makita nyo rin mamaya, nandito, yung shape ng magandang good solder. So, ayun. At dito naman, makikita nyo yung combination ng good tsaka bad. So, yung okay dito, itong dalawang okay. So, the rest, yan yung mga hindi okay. For example, itong mga to, hindi yan okay. So, pag magsa-solder kayo, make it sure na magiging ganitong itsura or ganito. Much better kung ganito. Ayan, parang bundok. Then, dito sa module nyo, I provided also the soldering problems, how to repair, and prevention. Okay, ito yung mga nagiging problema, kadalasan. So, ito, napaka-importanteng skill talaga. Kasi pagka hindi ka marunong sa skill nito, of course, hindi magiging maganda yung output mo or kalalabasan ng gagawin mo. So, anong magiging consequence nun or anong magiging bunga pag hindi ka marunong sa skill na to? Siyempre, mas lalaki yung gastos mo. For example, later, pag mag-solder na tayo sa PCB, yung mga working components na, so kailangan, bibili tayo nun. Ngayon, pagka hindi ka sanay, laging nasisira yung mga component, bili ka ng bili, mas mapapalaki yung gastos. Unlike pag master mo na yung skill na to, tong soldering, mas efficient na yung trabaho mo. Less mistake or less problem. So, hindi ka na kailangan bumili ulit ng mga gamit mo. So, mami-minimize yung extra expenses. So, yung mga expenses natin. Pagka puro mali yung laging ginagawa. O, ayan. So, nandito yung mga problem. For example, itong disturb joint. Nandito na yung description niya. Kung paano siya i-repair. Nandito na rin. At yung prevention. So, para hindi ka magkamali sa ganitong disturb joint problem, basahin nyo itong prevention. So, yung mga nasolder nyo na at nagkamali kayo, ito yung basahin nyo, paano siya i-repair. Pero maganda, basahin nyo na muna itong mga to before kayo mag-perform later ng mga activities para alam nyo kung ano yung mga prevention at hindi nyo ma-commit na mga error or mistake sa pagsusolder. Another, nandito rin yung mga fault joint. For example, ito mga picture na to. O, yan, mga fault joint. Paano siya i-repair. Paano siya i-prevent. So, napaka-importanteng malaman nyo muna to, mabasa nyo tong background na to. Kasi dito muna tayo sa hanggat maaari dito sa prevention. Kasi mas mahirap na yung mag-repair. Okay? Mas mahirap yung mag-repair. So, umpisa pa lang, magandang okay na. Pero minsan talagang hindi maiwasan din talagang mag-commit ng mga mistake, lalo na grade 11 kayo, at meron magkakamali sa inyo, at pag nagkamali kayo, basahin nyo to, kung ano yung mga base sa picture at sa ginawa nyo, makikita nyo na kung anong error yon or kung anong problem. Okay, basahin nyo dito ngayon kung paano i-repair. Okay? Or kung hindi nyo pa rin maintindihan, kung gusto nyo i-translate, tawagan nyo lang ako. Always naman akong available through my cellphone or sa Facebook. Kahit na ako nang tatawag sa inyo. Yan, next. Yung maraming problem dito. Diyan. Overheated joint. Ayan. Insufficient wetting pad. And so on. So, basahin nyo maigi itong mga to before kayo mag-perform. So, next, makikita nyo dito sa page 25.
is yung guide questions. So, dito sa guide questions, sagutan nyo lang to. Hindi nyo na kailangan na gumamit pa ng papel. May mga nag-text sa akin or nag-PM sa Facebook kung isusulat ba sa ibang papel. Hindi na. Para kung kinakailangan lang at hindi magkasya dyan yung mga sagot nyo, saka lang kayong gumamit ng extra paper. Okay, so ito, sagutan nyo hanggang 9 siya. Then, pag nasagutan nyo yung guide questions, meron kayong activity dito. Written activity, complete the crossword puzzle below. So, ito, sagutan nyo na rin yung crossword puzzle dito. Then, pag natapos nyo yan, next is, sulat nyo ulit yung pangalan nyo dito, grade and section. So, grade 11, play 2 pala kayo. Tinanong sa grade 11 coordinator. Then, ito, hands-on performance activity number 1. So, create artwork, toys or mga display made out of scrap or working electronic components not usable or materials. Applying proper soldering technique. So, ito yung mga example ng mga output na pwede nyong gawin. Ito, basis lang. Ang titignan natin dito yung soldering technique. So, gamit yung mga sira na mga electronic component, mga resistor, transistor, capacitor, mga IC o ano, basta mga sirang electronic components or hindi na ginagamit, pwede nyo nang gamitin yung mga wire, ayan, pwede nyo nang pagsama-samahin. Ang titignan mo dito, how you apply proper soldering technique. So, pag dugtungin nyo yan, at pag nakabuo kayo ng mga artworks nyo, mga toys, mga display o ano pa man yan, anything na pwedeng mapakinabangan din, ayun, it's your preference kung anong gusto nyo. Ang importante sa akin dito, may apply nyo yung soldering technique. Para yung pulso nyo, masanay na mag-solder. Then later, sa mga susunod ng activity kasi, you will be working with the PCB and working electronic components. So, mahirap na kung dumiretso tayo sa mga working components. For sure ako sure na meron at merong magkakamali. So, para maiwasan natin yung maraming extra expense, lalo na ngayon mahirap ang pera, kailangan ma-practice nyo muna yung skill na yan gamit ang mga sirang electronic components. Ito yung mga output ng mga EPAS sa batch 2019. Itong mga to. Kaya lang, nagsiwalaan na. Dati naka-display to sa room ko, pero unti-unting naglaho kasi magaganda talaga. Ayan. So, yung rubric, itong demonstration of school rubric, basahin nyo rin to. Ito yung tool na gagamitin ko sa inyo at mababasa nyo na rin kung saan papasok yung score ninyo. For example, itong sa occupational health and safety, pag dinemonstrate nyo lahat yung mga health and safety precautions, automatic 10 yan. Pag nagsuot kayo ng mga PPE, mga personal protective equipment, like yung face mask, safety goggles, or clear glasses, okay. Yung creativity, yung mapapawaw ka, perfect score yan. Ayan. Then yung soldering nyo, yung pag-position nyo at pag-connect nyo ng mga electronic component. Then yung time. Pag mas maaga yung natapos dun sa binigay na deadline, automatic perfect. Pag on time naman, 8. Pagkatapos naman ng lumampas na sa oras, 5 na lang. Pag hindi nag-perform, wala. 1. Yan, at least may 1 pa rin. Pero I suggest na dito kayo sa 8. Pinaka minimum na tong 8 or 10 kung kaya. Then sa plus factor, at alam kong kaya niyan, sa plus factor, with printed or sent picture and video uploaded in YouTube or sent to FB official EPAS group or
Hindi ko na ilagay dito masyadong mahaba na pwede nyo rin i-PM lang sa Facebook Messenger kasama yung video nyo. Pero mas maganda, I encourage you to upload to YouTube and create your YouTube channel. Uh, every time na may mga activity kayo, I encourage you to upload your activities late. Hindi nyo alam later pag nakapag 1,000 subscriber and 40,000 views kayo, sosweldohan kayo ni YouTube. Ang dami ng mga sikat na mga YouTuber ngayon in the area of electronics, like si Pinoy Electrician. Ayan, ang daming subscriber, ang daming viewer. Hindi natin alam, balang araw maging ganun din kayo. So habang estudyante pa lang kayo, at ma-practice nyo rin yung skill nyo sa empowerment technology sa internet, ma-maximize nyo lahat ng mga lessons nyo sa ICT, isama nyo pa tong electronics, napakaganda. Napakaganda ng kalalabasan. Then, huwag nyo rin kalilimutan tong reflection na sagutan. For example, tong number 1, what subject I did learn this day or week? So, day or week na ang pagsagot nyo dito. So, anong asignatura ang aking natutunan sa araw or linggo na ito? Sulat nyo lang yung mga kasagutan dyan. So, ayun. Anong aralin? Ano pang ibang makabuluhang bagay ang aking natutunan sa araw na ito o sa linggong ito? Ayan. Anong mga materyales sa pagkatuto ang aking nabasa sa araw na ito? What did I enjoy this day? Ano yung mga bagay na na-enjoy mo? So, dyan, sagutan nyo lang po itong mga reflection. Napaka-importante po nito. So, kung may mga iba pa kayong mga katanungan, nandito lang naman ako. You can reach me anytime, anywhere. Basta meron lang kayong, kung cellphone ang gamit nyo, meron kayong load. Kahit pang text lang, ako na ang tatawag sa inyo. You can reach me in my Facebook Messenger, sa ating group chat. Ayan. So, ang dami nang tumawag sa akin, nag-PM, mga nakausap na mga estudyante, mga classmates nyo, kung may mga tanong sila, concern. So, huwag kayong mahiya na i-message lang ako kung may mga katanungan kayo dito. So, konting reminders lang, lagi kayong mag-iingat, lalo na sa paggawa ng activities nyo. Huwag nyo kalilimutan na magpa-guide kayo lagi sa parents, sa uncle, sa guardian, or sa nakakatanda nyong kapatid. Yung health and safety precautions, lagi nyong tatandaan, at na maghugas kayo ng kamay pagkatapos ng mga activity nyo. At wag kayong lalabas ng bahay o mamasyal kung saan-saan. Bawal yan. Mga minor kayo. Stay lang kayo sa loob ng bahay. At itong activity sheet nyo na to, itong module na to, sa Saturday, ipasoli nyo na lang. Wag kayong lalabas kasi may nagsabi sa akin na dito, saan niya daw i-submit to. Hindi kayo yung magsasubmit. Ipakisuyo nyo sa parents nyo or sa mga nakakatanda nyong kapatid na hindi na minor. Okay? Kung sino yung kumuha, siya na rin yung magsoli. Pero wag kayo yung lalabas para mag-submit nyan. Hayaan nyo na lang sa parents nyo or sa mas nakakatanda nyong kapatid na isoli yan sa official drop area sa inyong mga barangay o sa yung mga nasa Del Pilar sa school. Ayan, kapitbahay nyo lang naman ang school. So ako, nandito sa Adanan. Hindi nyo kailangan pumunta dito. Text nyo lang ako. Ako na tatawag sa inyo. So I hope na itong pilot testing natin na maging successful. Ipag-pray natin kay Lord na gabayan tayong lahat at may provide lahat ng mga inyong mga pangangailangan. And hanggang dito na lang yung video na to. Abangan nyo pa yung mga ibang videos. At yung ibang video na upload ko na sa Google Classroom. Pwede nyo nang panoorin yung ibang mga pandon, mga tutorials, mga lesson. Pero later na yon, although nandun na kayo, since this is a pilot test,
mag-focus lang muna kayo sa activity na to. Okay? So, pwede nyo nang umpisang basahin, panuorin, pakinggan, yung ilalaman nitong activity sheet na to, itong sa content nitong naibigay sa inyo. Ayan, basahin nyo, i-analyze, tandaan nyo lagi. Then, pag handa na kayo, ayun, pwede nyo nang umpisahan na i-perform yung mga activity. So, this serves as your one exercise in soldering. So, pwede nyo nang pagpraktisan tong mga sirang components. Wala na kayong kailangang gastusin dyan. Kung wala talaga kayo, pwede makisuyo sa parents nyo, yung mga kapitbahay nyo na may mga hindi na ginagamit na mga appliances o mga electronic components. Ayan, pagsama-samahin nyo na lang. Alam kong Pilipino kayo, Pilipino tayo, maparaan yan. So, hanggang dito na lang. So, good day sa ating lahat. Kung napanood mo man to ng umaga, tanghali, or gabi, good morning, good afternoon, and good evening. Ayun, God bless everyone.